Disyembre 7, 1941, sinalakay ang Pearl Harbor. Pero sa halip na si FDR ang nasa Oval Office, isipin mo na si Donald Trump ang humawak ng telepono. Narito ang talagang nakakagulat. Sinuri ng mga historiador ng militar ang mga taktika sa negosasyon ni Trump, ang kanyang pilosopiyang America First at ang kanyang estilo ng pamumuno, at napagpasyahan nila na maaring ibang-iba ang naging resulta ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pinag-uusapan natin ang isang potensyal na hiwalay na kapayapaan kay Hitler, isang radikal na kakaibang D-Day, at mga desisyong humuhubog muli sa buong kaayusan ng mundo, gaya ng alam natin ngayon. Ang ibubunyag ko ay hahamon sa lahat ng inaakala mong alam mo tungkol sa pinakamahalagang tunggalian sa kasaysayan. Sumisid tayo. Ngayon, bago natin tuklasin ang alternatibong timeline na ito, kailangan muna nating maunawaan ang mga nakataya. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi lamang isa pang digmaan. Ito ang pinakamahalagang sandali ng ika-20 siglo. Mahigit 70 milyong tao ang namatay. Ang Holocaust, mga sandatang nuclear, ang pagsilang ng United Nations, ang Cold War, bawat isa sa mga kinalabasang ito ay hinubog ng mga partikular na desisyon ni Roosevelt. Kaya ano ang mangyayari kapag pinalitan mo ang diplomatikong pamamaraan ni FDR ng mentalidad ni Trump na sining ng kasunduan? Ang sagot ay mas komplikado at mas nakakagulat kaysa sa iyong iniisip. Narito kung bakit mahalaga ito. Ipinakita sa atin ng pagkapangulo ni Trump ang isang pinunong tumanggi sa mga tradisyonal na alyansa, inuna ang mga bilateral na kasunduan kaysa sa mga multilateral na kasunduan, at hindi natatakot na lumayo sa mga negosasyon. Ngayon isipin mo na ginagamit mo ang eksaktong gabay na iyan sa pinakamasaklap na digmaan sa kasaysayan ng tao. Mag-ayos ng katawan dahil nagiging kakaiba ang alternatibong timeline na ito. Simulan natin sa Disyembre 8, 1941, isang araw pagkatapos ng Pearl Harbor. Sa aming timeline, binigkas ni FDR ang kanyang sikat na talumpati tungkol sa Day of Infamy at agad na nagdeklara ng digmaan laban sa Japan. Ngunit dito binabago ni Trump ang lahat. Batay sa kanyang dokumentadong estilo ng negosasyon, malamang na ituturing ito ni Trump bilang ang pinakamasamang kasunduan sa kasaysayan ng Amerika, ang katotohanang nahuli tayo ng Japan na hindi handa. Hinuhulaan ng mga analyst ng militar na agad niyang sisibakin ang maraming hepe ng paniktik dahil sa hindi niya inaasahan ang darating na mangyayari. Maglulunsad ng isang malawakang kampanya sa media na sisihin ang mga nakaraang administrasyon at hihingi ng agarang paghihiganti gamit ang napakalakas na puwersa. Ngayon, narito ang talagang nakakagulat. Ipinapakita ng karanasan ni Trump sa negosyo na tumutugon siya sa mga pag-atake gamit ang di katimbang na puwersa upang magtatag ng pangingibabaw. Pumatay ang Pearl Harbor ng 2,403 Amerikano. Tinatansya ng mga historiador ng militar na papahintulutan ni Trump hindi lamang isa, kundi 3 agarang paghihiganti sa mga lungsod ng Hapon, posibleng bago pa man umiral ang Manhattan Project. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga kumbensyonal na kampanya ng pambobomba na 10 beses na mas masinsinan kaysa sa aktwal na nangyari noong unang bahagi ng 1942. Pero hindi lang yon. Ngayon ay narating natin ang pinaka-controversial na bahagi, si Adolf Hitler. Sa ating timeline, idineklara ni Hitler ang digmaan sa Amerika noong Disyembre 11, 1941, 4 na araw lamang matapos ang Pearl Harbor. Pero paano kung si Trump ang presidente? Dito ito nagiging lubhang komplikado. Pinapakita ng paraan ni Trump na hiwalay ang personal sa ideolohiya sa mga kasunduan. Nakipag-usap siya kay Kim Jong-un at pinuri ang mga diktador para sa estratehikong kalamangan. May kamangha-manghang natukoy ang mga historiador ng militar. Noong huling bahagi ng 1941, nag-alangan si Hitler na magdeklara ng digmaan sa Amerika. Paano kung si Trump ang unang nakipag-ugnayan? Isipin ang senaryong ito. Nagpanukala si Trump ng isang kasunduang walang agresyon sa Germany. Ang pitch? Hahawakan ninyo ang inyong nasasakupan, hahawakan din namin ang sa amin. Huwag kayong pumasok sa kanlurang hemispero at hindi rin kami sasali sa Europa. Parang baliw, di ba? Pero narito ang bagay na iyon. Ito talaga ang opisyal na posisyon ng Amerika sa halos buong dekada, 1930. Ito ay tinatawag na isolationism. Ang pilosopiya ni Trump na America First ay mahalagang neo-isolationism. Ngayon, maaaring iniisip mo, tatanggapin kaya ito ni Hitler? Ang ebidensya sa kasaysayan ay nagmumungkahi na posibleng oo. Ayaw na ayaw ni Hitler ng digmaang may 2 harapan. Nakikipaglaban na siya sa Unyong Sobyet.
Pero narito ang problema. Mangangahulugan ito ng pagtalikod sa Britanya upang harapin ang Alemanya ng mag-isa. Walang lend-lease, walang supply ng Amerika, walang pag-asa ng pagsagip. Mapipilitan si Churchill na makipagnegosasyon para sa kapayapaan kay Hitler na magbibigay sa kanya ng kontrol sa Europa, lumaban ng mag-isa at malamang na matalo sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Ang mga kahihinatnan, tunay na kapahapahamak para sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pero sabihin na nating si Trump ay lubos na nakatuon sa Japan, ang kanyang aktwal na umaatake. Dito lumilikha ng mga nakakagulat na pagbabago ang kanyang pag-iisip sa negosyo. Ipinapakita ng track record ni Trump na pinahahalagahan niya ang bilis at mapagpasyang mga tagumpay laban sa mahaba at magastos na mga kampanya. Ang mismong digmaang Pasipiko ay tumagal ng 4 na taon at nagkahalaga ng daan-daang bilyong dolyar. Hinuhulaan ng mga eksperto sa militar na itatanong ni Trump, bakit tayo lilipat-lipat ng isla? Dumiretso na lang tayo sa Tokyo. Napakalaking pagbilis ng proyektong Manhattan, mas maagang paggamit ng mga sandatang nuklear, posibleng sa huling bahagi ng 1943 sa halip na Agosto 1945. Alam mo ba na kalaunan ay gumastos ang US ng 2 bilyon dolyar noong dekada 1940 sa Manhattan Project. Katumbas yan ng 30 bilyong dolyar ngayon. Si Trump, na kilalang kritiko ng mahal na programang militar, ay maaring magpataas ng pondo rito dahil ang armas nuklear ay mabilis at tiyak na panalo. Pero eto ang nakakabahala. Kung wala ang kampanya sa Pasipiko, baka nakabuo tayo ng sandatang atomiko nang di nauunawaan ang bagsik nito. Ang bagal ng labanan sa mga isla ay nagbigay oras sa mga siyentipikong masaksihan ang epekto ng pambobomba at pag-usapan ang etikang nuklear. Isang programang minadali, maaaring gumamit tayo ng 5 hanggang 6 na bomba atomika sa halip na 2 lamang. Mas malala pa, maaaring nagamit natin ang mga ito nang walang babala na posibleng nakapatay ng milyon-milyong sibilyang Hapones. Ngayon, pag-usapan natin ang mga alyansa dahil dito lumilikha ng malalaking pagbabago ang pamamaraan ni Trump. Sa ating timeline, itinayo ni FDR ang Grand Alliance, Amerika, Britanya at Unyong Soviet sa pamamagitan ng pagtutulungan. Ngunit ang dokumentadong pag-uugali ni Trump ay nagpapakita na wala siyang tiwala sa mga alyansang multilateral at mas gusto ang mga kasunduang bilateral. Narito ang ibig sabihin niyan. Sa halip na iisang pinag-isang utos, malamang na makakakita tayo ng magkahiwalay na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Britanya, kung saan mas marami pang hinihingi ang Amerika mula sa Britanya bilang kapalit. Ugnayang transaksyonal sa mga Soviet, mga sandata para sa mga konsesyon sa teritoryo. Patuloy na muling pag-uusap ng mga termino batay sa pagganap sa larangan ng digmaan. Itinuturo ng mga historiador ng militar ang isang bagay na mahalaga. Ang aktwal na alyansa ay nagtagumpay dahil sa pangmatagalang tiwala at koordinasyon. Ang D-Day ay nangailangan ng 2 taon ng magkasanib na pagpaplano sa pagitan ng mga puwersang Amerikano, Britanya at Canada. Sa ilalim ng transactional na pamamaraan ni Trump, tinatansya ng mga commander na ang D-Day ay maaaring mangyari 6 hanggang 12 buwan na mas maaga kung hindi gaanong handa. Mas maraming nasawi ay hindi naman talaga nangyayari. Sa halip, sinalakay ng Amerika ang Italia o ang Balkans. Ngayon, narito ang pinakamahalaga. Patuloy na kinu-question ni Trump kung bakit mas malaki ang binabayaran ng Amerika kaysa sa mga kaalyado nito. Malamang nahihilingin niya sa Britanya at iba pa na bayaran ang mga kagamitang Amerikano sa halip na magbigay ng libreng lend-lease. Ang problema, nabangkarote ang Britanya noong 1941. Literal na hindi sila makabayad. Kaya alinman sa sinalakay ng Amerika ang Europa ng mag-isa na magdudulot ng kapahapahamak na mga kaswalti o hindi man lang sumalakay na nagiiwan kay Hitler na may kontrol. Hindi maganda ang alinman sa mga opsyon. Narito ang isang aspeto na hindi isinasaalang-alang ng karamihan. Propaganda sa loob ng bansa. Nangailangan ang ikalawang digmaang pandaigdig ng kabuuang pagpapakilos ng lipunang Amerikano, pagrarasyon, kababaihan sa mga pabrika, sensura at pagkakaisa. Ngunit ang pamumuno ni Trump ay nakaangkla sa pakikipag-ugnayan sa media, hayagang pag-atake sa mga kritiko at paggamit ng kontrobersya para mangibabaw sa balita. Isipin ang Twitter ni Trump noong dawan. Mabagal si General Marshall. Nakakalungkot, kailangan ko ng mga panalo. Magpapalit ako. Fake news ang media na huli raw ang produksyon ng bomber. Kami ang may pinakamagandang bomber. Sabi ng mga military historian, lilikha ito ng gulo sa pamumuno. Nagtagumpay ang aktwal na pagsisikap sa digmaan dahil ang mga pinuno ng militar ay may autoridad na gumawa ng mga estratehikong desisyon nang walang patuloy na panghihimasok sa politika. Pero narito ang nakakapukaw ng interes. Ang direktang estilo ng komunikasyon ni Trump ay maaaring makapagpalakas ng moral sa ilang paraan.
Ang kanyang mga pakikibaka, ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang mga pangakong mananalo ng labis na magsasawa ka ng manalo, ang mga ito ay maaring maging lubhang mabisa para sa moral ng panahon ng digmaan. Nakakakalma at nakakapanatag ang mga usapan ni FDR sa tabi ng apoy. Ang pamamaraan ni Trump, agresibo, may tiwala sa sarili at nakatuon sa aksyon. Para sa isang bansang sabik sa paghihiganti pagkatapos ng Pearl Harbor, maaaring iyon mismo ang gustong marinig ng mga tao. Pag-usapan natin ang isang bagay na mahalaga, ang teknolohiyang militar. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay napanalunan ng inobasyon, radar, code breaking, mga long-range bomber, at sa huli ay mga sandatang nuklear. Ang karanasan ni Trump sa negosyo ay nagpapakita na mahilig siya sa matatapang at magarbong mga proyekto na nagbubunga ng mga nasasalat na resulta. Narito ang mga pagbabago. Malaking pagtaas ng pondo para sa proyektong Manhattan, mas malaki pa kaysa sa aktwal. Ang pagbuo ng mga eroplanong jet ay naging operasyonal noong 1943 sa halip na 1944. Mga programa ng rocket na direktang nakikipagkumpetensya sa mga German V2, pero narito ang kapalit. Ipinapakita ng record ni Trump na pinuputol niya ang mga programang hindi nagpapakita ng agarang resulta, mga bagay tulad ng code breaking, hindi nakikita, hindi kaakit-akit, logistic at supply chain. Nakakabagot, ngunit mahalaga, pangmatagalang estratehikong pagpaplano, masyadong mabagal, nagbabala ang mga eksperto sa militar na ang mga digmaan ay hindi lamang napapanalunan ng mga kamanghamanghang sandata. Nanalo ang mga alyado dahil sa mahusay na logistic, katalinuhan at patuloy na produksyong industrial. Ang kagustuhan ni Trump para sa malalaki at magagandang solusyon kaysa sa nakakabagot na mga fundamental na bagay ay maaaring magpahaba pa ng digmaan sa kabila ng mas mahusay na teknolohiya. Ngayon ay nararating na natin ang pinakanakakagulat na pagbubunyag sa buong senaryo na ito. Ano ang mangyayari sa Holocaust? Ito ang pinakamadilim na bahagi ng ating alternatibong timeline at kailangan natin itong harapin ng direkta. Sa ating aktwal na kasaysayan, pinalaya ng mga puwersang Amerikano ang mga kampo konsentrasyon noong 1945. Nakita ng mundo ang mga kakilakilabot. Nangyari ang mga pagsubok sa Nuremberg. Ang hindi na mauulit ay naging isang pandaigdigang pangako. Ngunit sa ating timeline ni Trump, kung hindi kailanman sasalakayin ng Amerika ang Europa, kung makikipagnegosasyon si Trump para sa hiwalay na kapayapaan kay Hitler, kung ang focus ay mananatili ng buo sa Japan, ang Holocaust ay magpapatuloy ng walang tigil hanggang sa tuluyang matalo ng Unyong Sobyet ang Alemanya, posibleng hindi hanggang 1946 or 1947. Nangangahulugan ito ng karagdagang 1 hanggang 2 milyong biktimang Hudyo. Mas malala pa kung wala ang mga puwersang Amerikano na nagdodokumento ng mga kampo, kung wala ang presyur ng Amerika para sa hustisya, ang buong saklaw ng mga kalupitan ng Nazi ay maaaring natakpan o minamaliit ng propaganda ng Sobyet. Maaaring hindi kailanman mangyari ang mga pagsubok sa Nuremberg. Ang internasyonal na batas sa karapatang pantao ay maaaring hindi umunlad sa parehong paraan. Ang paglikha ng Israel ay maaaring nakapagpaantala o tuluyang nakahadlang. Narito ang binibigyang diin ng mga historiador ng militar. Ang desisyon ni FDR na unahin ang Alemanya sa kabila ng pag-atake sa atin ng Hapon ay napakahalaga sa moralidad. Nangangahulugan ito na ang Amerika ay nangako na itigil ang genocide, hindi lamang ang paghihiganti sa Pearl Harbor. Gagawin kaya ni Trump ang parehong pagpili? Batay sa kanyang dokumentadong pilosopiyang America First at transactional approach sa patakarang panlabas, ang tapat na sagot ay malamang na hindi at binabago nito ang lahat. Kaya ano ang konklusyon ng alternatibong kasaysayang ito? Narito ang realidad. Ang panunungkulan ni Trump noong ikalawang digmaang pandaigdig ay malamang na nagbunga ng mas mabilis na pagunlad ng mga sandatang nuklear, mas mabilis na tagumpay laban sa Japan, posibleng pagsapit ng 1944, mas kaunting mga Amerikanong nasawi sa Pasipiko. Ngunit gayon din ang mas matagal o walang digmaan laban sa Nazi Germany, milyon-milyong mas maraming biktima ng Holocaust, mas mahinang internasyonal na kaayusan pagkatapos ng digmaan, at posibleng isang Europa na kontrolado ng Nazi sa loob ng mas mahabang panahon. Ang sukdulang tanong ay, sulit ba ang mas mabilis na tagumpay ng Amerika kapalit ng pag-abandona sa Europa kay Hitler? Sinabi ni FDR na hindi. Naniniwala siya na ang Amerika ay may moral na obligasyon na labanan ang pasismo sa lahat ng dako, kahit na mas maraming buhay ng mga Amerikano ang isinakripisyo nito. Ang pilosopiya ni Trump ay nagmumungkahi na uunahin niya ang mga interes ng Amerika na limitado ang kahulugan. Ipaghiganti ang Pearl Harbor, protektahan ang teritoryo ng Amerika, at bawasan ang mga nasawi sa Amerika. Walang alinman sa pamamaraan ang sadyang tama o mali. Kinakatawan nila ang magkakaibang pananaw sa papel ng Amerika sa mundo.
Isang huling pag-iisip, ang mundong ginagalawan natin ngayon, ang NATO, ang United Nations, ang internasyonal na batas sa karapatang pantao, ang European Union, lahat ng ito ay hinubog ng kung paano ipinaglaban at tinapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Baguhin ang Pangulo at babaguhin mo hindi lamang ang digmaan, kundi ang buong mundo na sumunod dito. Ngayon, gusto kong makarinig mula sa iyo. Sa tingin mo ba ang paraan ni Trump na America First ay makapagliligtas sana ng mga buhay ng mga Amerikano? O magtataksil kaya ito sa ating moral na obligasyon na pigilan ang Holocaust? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ito ay isang komplikadong tanong na walang madaling sagot. At talagang gusto kong malaman kung ano ang iyong palagay. At kung ang alternatibong kasaysayang ito ay namangha sa iyo, isipin mo kung ano pa ang maaaring magbago. Salamat sa panonood nyo and magdikta tayo sa susunod.